lahat ng awit sa mundo ay di kayang mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kaya mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
and storm comes on my way, even when a flood comes every day, I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In the day when I'm lonely and afraid, I will lay all my troubles in His name. I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. When I walk on deep and troubled waters, I will never fear, for you were there. You were always there to lift me. When I call, you answer me. I lift my hands to you, my solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. I'm not alone, I'm not alone. In your hands I feel secure. I'm not alone. You comfort me, tears and fears will all be gone. In your presence I am brave to overcome. In your presence joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. I-blessed day sa ating pong lahat. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? At lahat ng mayroon pong pasasalamat sa ating Panginoon, pwede po ba nating sabihin sa ating Panginoon yung ating mga pasasalamat sa Kanya? Maybe sa Kanya pong kabutihan sa ating buhay sa nagdaang linggo, or whatever your heart wants to give thanks to unto our Lord, we're very much welcome in this time to give thanks to the Lord as we welcome
His presence. Sige po, let us verbalize first our thanksgiving as we enter into the presence of God with thanksgiving and with praise. Sabihin po natin ng malakas yung ating pasasalamat sa ating Panginoon ngayong umagang ito. We bless you, Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord God, for your manifold presence in this place and in our homes, Lord God. At sa bawat nakikinig sa stream na ito, ngayong araw na ito, kayo po yung kumatagpo, Panginoon. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang Diyos na buhay, dakila at tapat sa ating mga buhay? Lahat po ng excited, samahan niyo po kung magbuklat ng inyong mga Biblia sa Aklat ng Awit, Kabanata 10, talata 14 hanggang 17. Let us open our Bibles in the book of Psalm, chapter 90, verses 14 to 17. Psalm chapter 90, verses 14 to 17. Hayaan po ninyo na basahin ko sa wikang Tagalog. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit, at ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. We honor you, Lord, and we bless you, O Jesus. Thank you, Lord, for your presence this morning. Thank you, Lord God, for the joy. Thank you, Lord, that your mercies are new every morning. At kagaya, Panginoon, ng aming binasa, magpasimula pa, ikaw, Panginoon, ay Diyos na. Lord, like what Moses wrote in this psalm, we are praying, O Jesus, that you be the Lord in our lives. Panginoon, yung mga paghihirap na aming nadaanan, pinagdaanan, ang aming panalangin ngayong umagang ito, kayo po yung magpalit ng kagalakan. At ang aming dalangin, Panginoon, as we have this team, 2025 Horizon Build, Lord, give us success in what our hands will commit. Lord, we pray, O Jesus, na bawat gawin ng aming mga kamay, hindi lamang po kami, maging, Panginoon, yung mga henerasyon pagkatapos po namin. Kayo po yung magbigay ng tagumpay. At alam po namin na ngayong umagang ito, Panginoon, ang katagumpayan ay inyo pong igagawad sa bawat isa po sa amin. Church, whatever you are asking God to do this year, tell Him. And ask for the success because God is ready to give it. Ask the Lord, ano yung gusto mong mangyari at gawin ng Panginoon sa buhay mo ngayong taon na ito. And believe that the Lord is more than able to make it come to pass. Ask the Lord that you may see and realize your dream. Maybe yung restoration ng iyong pamilya. Maybe the rebuild of your altar. Your personal devotion unto the Lord. Whatever it is. This is the time to ask the Lord, for He is near. He is with us today. Lord, with one heart, we say amen, O God, sa mga panalangin ng inyo pong mga anak. And we declare by faith, Lord, that you are Lord in every circumstance of our lives. And Lord, right now, as we worship you, Lord God, we wanted to give our best. We're so much excited, Lord, sa inyo pong gagawin ngayong araw na ito. And Lord, once again, we give to you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. And as we dwell today in the house of the Lord, mas maganda po na ibigay po natin yung best po natin, ipagkatiwala po natin lahat sa Panginoon, and let Jesus be
our firm foundation. Amen po ba? Sige po, lahat po ng ating pasasalamat, sige po, itaas po natin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to show me your great love. Show me your ways, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I'll hold on to you. I'll hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Have your way. Sweet anointing, teach our hearts, our lives we pray. As we sing, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. We worship you, God. Oh, we love your presence, Lord. We worship you. Sige po, let's just dwell in the presence of God today. Oh Lord, we worship you. For you deserve all these praises and worship that we give. Lord God, today, we just want to trust you more. We just want to seek your face, Lord. And Lord, ngayon po, nagpapakumbaba po kami at inaalay po namin ang aming buong buhay at ang aming buong taon po sa inyo because we trust you, Jesus. And Lord, we are making you our firm foundation because we know na kapag po sa inyo po kami nakatayo, hindi po kami babagsak. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you praise.
blessed assurance, and Jesus is mine, and He's been my fourth man in the fire, time after time, and born of His Spirit, and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, church, we sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission and all desirance. And I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, and I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. And that's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. And that's why I trust Him. That's why I saw the Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard,
In every shaking, give your best clap offering unto the Lord. Sa iyo na hindi pa ipinahiya ng Panginoon, ibigay mo yung pinakamainam na pagsamba sa Kanya na nararapat ang papuri, ang pagdakila at ang pasasalamat, yung mas malakas na nararapat sa nag-iisang Diyos na tapat at mabuti. Ito po yung ating deklarasyon ngayong umaga na ang Panginoon hindi siya magfe-fail ni minsan sa ating mga buhay. Hindi Kanya iiwan at tutulungan Kanyang makita yung mga pinapanalangin mo. Such confidence as this, that Christ will not fail each one who trusts in Him. Minsan pa po malakas na palakpak sa Kanya na mabuti sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Lahat po ng napagpala sa ating pagsamba, sa ating Panginoon, magsabi po ng malakas na Amen. Pwede po bang that same love that we have experienced and that same joy, can we roam around and greet our brothers and sisters with that love that we have felt this morning? Maging sa loob ng tahanan, ating pong iparamdam yung pag-ibig ng Panginoon. Panginoon, magsabi ng malakas na Amen. Maaari na po tayong makaupo. Again, we see new faces, and if it is your first time dito po sa ating pong gawain sa Christ in You, you're very much welcome. We are a church that envisions Christ in every heart. Marapat lamang po, kung kayo po ay first timer, please stay for a few minutes doon po sa ating ushers room para po kayo po ay mapanalangin. Ayan, this time, tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon sa pagsamba sa Kanya at sa ating pong pasasalamat, ating pong ihanda ang ating pong mga kaloob at ang ating mga ikapu sa ating Panginoon. Tayo naman po yung magpapala sa ating Panginoon sa oras na ito. Minsan pa po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa iyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Na lahat ng mga mabubuting bagay na aming nakakamtan, ito po ay galing lahat sa inyo. Lahat ng mga pagpapala, pinansyal, yung mga trabaho, promotion, Panginoon, at yung mga businesses ng inyong mga anak, ito pong lahat ay galing po sa inyo. Yung mga katagumpayan na binibigay po ninyo sa aming mga kamay. Kami po ngayon, Panginoon, ay magkakaloob ng buong puso at pasasalamat sapagkat ikaw ay naging tapat sa iyong mga salita. Kaya po sa aming pagkakaloob, nawa makita mo ang aming katapatan at ang aming pagmamahal sa inyo. Lahat, Panginoon, ng mga aming ibibigay ay magagamit upang mailawig lalo ang inyong mga salita at upang maitayo ang inyong kaharian dito sa lupa. Muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating po pagkakaloob. Thank you, Jesus. Para po sa mga naka-online, nasa screen po natin ang ating pong mga account sa China Bank, Metro Bank, RCBC, or maybe GCash for our tithes, love offering, and pledges. Thank you po.
God bless you more po. Thank you, Jesus. Sa punto pong ito, ngayong umaga ay wala po tayong announcement, kaya tayo po ay kaagad-agad na darako sa salita ng ating Panginoon. Apo. Good morning. Papapalit siya ka na. Makanano ka niyan. Palitan kaya uli ke. Kung napalit lalaki, babae ko na. Oh, baka yung pong may seryoso ko nga Yung pong dumating kong bisita, pwede pa silang sandaling bumaba. Yung 4 kong bisita natin pala, pwede po sila sandaling bumaba. Yan. Para makilala nyo yung mga nakikita nyo sa morning watch or whatever. God is good? Hanggang pong maliit tamong yan, yan lang problema. Kasi alas 2 na po mayari. Uli nga akong palitan ke. Bumelungkot kayo wata. Nino po rin senior. Nino rin at senior na pong Kenny. Mig-enjoy tamo na. So, we are inviting every senior today na mag-attend na kayo pong senior citizen every second Saturday of every month. You will be blessed. Okay? Kenny po, well, I am so privileged and honor na ako kano magpakilala. Bayla po nga kiteng kaluguran tamong from Rome 1, Italy. Dinatangla po, dumating po sila, andyan po sila, Pastora Josie. Dito po, Pastora Josie. Pwede po kayong umakyat dito, sandali lang naman. Palakpakan po natin ng pagano sa buhay po ng ating mga pastor. Napakalayo pa nila, pero dumating po sila ngayon. Si Pastora Josie, si Rochelle, at si Sister Olive, at saka pong, tayo po, sa kanya pong asawa ni Pastora Josie, si Brother Edwin. Ate Olive, balika. Yan. Ate Olive, at si Josie, magkapatid po yan. Nakikita niyo po sila sa morning watch, yung Olive, kaibigan po ni, sino kasi si Olive? Papay? Papay ba? Kapatid ni, boyfriend ni, Olive, si Papay? Tama? O, di maili kayo. Diba? Ito po si Pastora Josie Hall. Hindi po Eros Hall. Diba? Ito po yung kapatid niya, si Olive. Ito po, ang kanyang asawa, si Brother Edwin. Ito naman po ay for almost 15 years. Tiga-Roma rin po ito. Nung taon kayo magkita with Bishop Hong, ngayon ko lang po namin sila nakita. Ito si Rochelle. So ngayon po napakabuti po ng Diyos na nakadako po sila sa ating pong lugar ngayon. Pero po, ito po si Pastor. So, dito po kayo. Yan. Bishop, halika muna. Hindi na kita pakikilala, nagkilala ka na namin. Para po makita yun ng mga tiga-Roma. Yan. We're so blessed no, na napakalayo po nila umuwi. Para makita lang tayo. Ganun yun, isa yun sa kanila pong mga And they're praying for all of us every day. Christ in you family. Palakpakan po natin pa sa buhay po ng ating, at sa buhay ng bawat isa. Glory to God. We're so blessed na nandito po kayo. Sana bawat linggo nandito na sila. Dadalhin ko po sila sa C127 o puli mamaya para makita po nila yung sinasabi natin na nakikita lang nila sa screen, yung ano ang paggagawa natin sa C127, yung vision ni Lord. Di ba? Amen. Siyempre, tiga-Roma yan Baloy na po yung brief sabi ang kanta. Siyempre, supportan na katamang kang prayer. Pati aming pray, ating conviction. Yung ating conviction, gagawin nila. Di ba? Oo, di ba? We're so blessed. Pag atyo kami po Rome, pag nandun po kami pastor sa Rome, they are so, very hospitable sila. Siyempre, they are Filipinos, of course. Filipinos are hospitable. Amen, Filipinos! O yan. So, salamat po sa inyo pong pagbisita. Kuya Edwin, Ate Olive, Ate Rochelle, at Ate Pastor Josephine. Nagkaroon po ako ng mga ate, Kuya. Glory to God. Sige po, salamat po ng marami. Amen. Ikaw ang pastor
Sige po, pinapaabot po namin ang aming pasasalamat at napakalaking kagalakan na makakasama muli namin kayo ng ilang taon na po ba? Siguro mga 5 years na hindi kami nakarating dito. Although laging nakasubaybay sa mga ginagawa ng Lord. And praise God! Sapagkat ngayong 2025, lalong mag-arise and build ang mga anak ng Diyos. Amen! Salamat po. Salamat po, Pastora. Salamat po ng marami, Brother Edwin, Sister Olive. Salamat po, Ate De, Pastora. Thank you po. Palakpan natin si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Natutuwa po tayo na makasama yung mga manggagawa ng Panginoon, yung ating pastor sa Europa, Pastor Josie, kanyang asawa, Brother Edwin. Napakasipag po nila. They love God, they love the Lord Jesus Christ. At sa bawat isa po, good morning! Hallelujah! Masaya po ako na makita po ang bawat isa. Napakahalaga po ng umpisa ng taon. We want to make it more meaningful. Kasi masyadong mabilis ang mga nangyayari. It happens so fast, no? Yung nagaganap. Kahit hindi mo hintayin, dumarating. Lalo na po yung pagdating ni Jesus, I am coming quickly, sabi niya. So mga kapatid, napakahalaga sa atin ang January ng year na ito. It is our preparation, our spiritual preparation. Remember, lahat ng magandang nangyayari ay bunga ng magandang paghahanda. And I want to tell you that preparation time is never lost time. Kaya nga po, during this beginning of the year, we set our heart on seeking God through prayer and through fasting. Mahalaga po kasi that we are decisive. Hindi po ito yung panahon ng trial and error. Ako po medyo may edad na, 60 na. And I do not have that luxury to make wrong decisions. Dapat ang buhay hindi trial and error. Pwede naman tayo makasigurado because God is our shepherd. Amen? Jesus Christ is our all in all. And today, hayaan lang natin na ma-absorb tayo ng kanyang presensya, ng kanyang gabay. Patuloy natin ialay ang buhay natin sa Kanya. As we sing this song, let us just appreciate Jesus. Appreciate His love and goodness sa buhay natin. Kalimutan mo sandalin yung katabi. And see the beauty of the Lord. His goodness, His mercy. Jesus Christ is our all in all. Jesus. Hallelujah. Oh yes, Lord. I'm weak. You are the treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my only all. Sing it again. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my only all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
my shame. Blessed again, I bless your name. You are my only hope. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only hope. Singing Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Singing Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing it again, sing Hindi po Jesus. ating itasat ang ating mga kamay. Damahin mo ang kanyang presensya. Jesus, the Lamb of God. Your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Lord. Worthy is your name. Hallelujah. Father, we love you. Lord Jesus, we thank you. Holy Spirit, we appreciate you. Salamat po that we are here in your presence. We are here, Lord God, receiving grace, receiving healing, receiving strength that comes from you. Salamat po ng marami na dinako mo kami sa lugar na ito. Salamat sa bawat anak mong nandito, bata man o matanda. I declare grace upon their lives. Mangungusap ka sa amin. Ang mga salita mo na amin tatanggapin may dalang hibala, may dalang pagpapala, may dalang buhay. Isaiah 55 verse 11, yung salita mo'y hindi babalik na walang bunga, kundi gaganapin ito ang iyong nilalayon. Kaya po, bawat salita mo na aming mabibigkas, na may dalang kapangyarihan, pangako, kagalingan, kalakasan, kaligtasan, maranasan ng bawat isa. And today, only Jesus will be glorified. Not unto us, Lord God, not unto us, but to your name give glory. Salamat po ng marami. Handa po ang aming mga puso na tumanggap mula sa iyo. At uuwi kami, pinalakas, pinalaya, pinagaling, pinagpala ang aming mga buhay. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoon Hesus, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa ating pong church, January is our spiritual preparation. You see, it depends on preparation. And remember this, preparation time is never a lost time. Lahat ng magandang nangyayari ay bunga ng paghahanda, pinag-isipan, pinaghahandaan. Kaya nga po, let us make a decision that we will start this year right. Amen? Start the year right. Ang iba-iba yan ka lang pag-uumpisa ng taon mga paputok, no?
Bakit may mga puputok daw? Kasi po ay pangpalayas daw ng malas at bad spirit. Ang tanong ko lang, nung kayo po magpaputok, saan kayo nagpaputok? Sa labas ba ng bahay o sa loob? Aba, kung sa labas ng bahay, papasok yung malas. Kaya parang walang nangyari. Di ba? Ang iba naman, they celebrate New Year by making resolution. Maganda rin po yun. Walang masama. It indicates, hindi tayo masaya, hindi tayo kontento, mayroon pa. Ang iba naman, wala pa. Wala pang ginagawang kapasyahan. Naalala ba yung kwento ng palaka na nahulog sa isang gawa? And then, unti-unting umiinit yung gawa. Namatay yung palaka, di ba? Anong kinamatay? Ang alam natin, namatay siya sapagkat naluto. Actually, kanyang kinamatay is indecision. His decision not to make decision becomes his destiny, his decision. Ay makahalaga, mga kapatid, mag-decision tayo. Huwag kang maghintay ng bukas. Tomorrow may be too late. Huwag mo sabihin, saka na lang tayo todo kay God. Siguro nakasubaybay tayo sa nangyayari sa California, no? Actually, may mga warning yan noon pa kasi talaga pro niyan sa wildfire. Ang iba, judgment daw na God yan. We cannot say that. We cannot say. Sometimes, it's just a result of negligence. Di ba? Kapag minsan may nangyayari sa buhay natin, sinisisi natin si God. Panginoon, bakit ako nagkasakit? Nagpupuya tayo. Siyempre, di ba? Maling lifestyle. Sobrang mataba, maalat. Sobrang sugar. Pagkatapos, sasabihin natin, Panginoon, bakit nangyari ito? Kung minsan, kababayaan natin. Kaya, possible, ang nangyari dyan, nagkakayong problema. May mga tinatawag na writing on the walls na May mga signs na writing on the walls, ini-ignore nila. So mga kapatid, we cannot be passive. We need to make a decision. Maswerte tayo, naka-crossover tayo, buhay pa tayo. Hindi din lang kung hanggang saan tayo aabot. Kaya ang pananayin ko, bawal mo nang mamatay this 2025. Amen. Pag-isabi sa tabi mo, bawal mo nang mamatay. Sabi mo, pag namatay ka, papatayin kita. Okay? So, wala mo nang mamamatay. Amen? So, make a decision to live right, to start the new year right. Huwag tayong magpabaya. Life is too short to be wasted. You see, ang mahalaga ngayon sa pag-umpisa ng taon natin ito, we need to listen to God. We need to be directed. We need to hear from God. Remember this, the voice you hear will decide for you. Yung kung sino yung ating pinapakinggan, yun ang magpapasya para sa atin. Ang napakahalaga, we need to hear from God. Because prophetic word gives us direction. Kaya tayo ngayon ay binigay ni word ni God sa atin, arise and build. No? Napakalawak niyan. Hindi lang tumutukoy sa literal physical building, tumutukoy sa ating spiritual life. Ano ang ating binibuild? Yun ang tinuro ni Pastor Herbert, di ba? Last Sunday. Ano ang ating tinatayo? At magtayo tayo sa tamang pundasyon. Narinig ko si Mel Gibson Sabi niya, naghihinayang siya sapagkat yung in-invest niyang mga book, ang iba daw niyang mga books sa kanyang library, ang edad 16th century. At wala ka rin mabibili na ganung books. Ang mga building nila, mga infrastructure nila, mga nawasak. Actually, umaabot na sa more than $1 billion ang nasunog, nawala. Diyan. So, ang message sa atin ni God, huwag tayong mag-invest sa mundo ito. 5 years from now, lahat ng ating in-invest. Pag namatay na tayo, 5 years after you die, baka iba na yung nagdadrive ng ating sasakyan. Yung hindi po natin sa bangko, baka hindi man na-withdraw, hindi alam. Yung tinago natin. Yung isa sa mga nasunugan sa California, nagbalik, may pinapahanap ang mama niya. Siguro mahalaga yun. Nagpapunta siya, may pala. Sabi niya, hindi ko na makakita yung pinapahanap ng mama ko. No? You see, kailangan tayong mag-invest sa eternity. Ngayon, buhay ka. Bukas wala ka na. Di ba? Kaya napakahalaga, makinig tayo sa Diyos. At ngayon, pasalamat tayo kay God, buhay tayo. Pasalamat kami, bahay ka. Ipag-pray mo rin yung opisina, yung kumpanya na kung saan ka nagtatrabaho. Lord, salamat. Meron kong pinupuntahan trabaho. I-bless mo yung kumpanya, yung boss. Huwag kang magreklamo. Appreciate the little things in life.
Marami sa kanila, di alam ang gagawin. Hindi naman lahat mga celebrity at mayayaman ang nandoon. Ang iba, yung 90 years old, sabi niya, 75 years na kami nakatira dito. Just like that, nawala lahat. So, listen to God. Listen, be guided. Kaya si Jesus Christ, itong ating babasahin, bago inumpisahan ni Jesus Christ ang ministry, after He was baptized by John the Baptist and received the Holy Spirit, sa Matthew chapter 3, nabuksan ang langit, nang siya babaptize, bumaba yung Holy Spirit sa anyo ng kalapati, at siya, narinig yung tinig sa langit, "This is my beloved Son." Ito yung aking pinakamamahal na anak, na lubos kong kinalulugdan. And after that, sabi ng ating babasahin, umalis si Jesus sa Jordan. Napuspos ng banal na Espiritu. Pasin niyo saan siya dinala ng Holy Spirit? At dinala siya ng Espiritu sa ilang. Para mag-fasting. You see, kinakailangan yung start ni Jesus ay strong. Malakas. Si God ang una, ang priority. At ang kanyang umpisa, gusto magpakita ng decisive and ultimate victory over the devil, the flesh, and the world. So sa umpisa natin ito, mga kapatid at mga magulang, maaring galing tayo sa maraming mga Christmas party, mga holidays, pahinga. And then naapektuhan tayo, meron pa tayong holiday spirit, parang wala ka pang ganang mag-devotion, walang ganang mag-pray. Mga kapatid, ipagpag mo yan. Dapat yung ating mga celebration nag-energize sa atin, nag-encourage at nag-inspire na lalo tayong tumodo kay God. Itong si Jesus, nang siya mapuspos ng Holy Spirit, tumanggap siya ng confirmation kung sino siya, na siya yung anak ng Diyos, na kinaluludan ng Ama. Ang ginawa niya, nagpagabay sa Holy Spirit. At ito yung sa church natin ngayon, ito yung ginagawa ni Holy Spirit, dinadala tayo sa season ng fasting, ng preparation. And I hope and I pray, sasama tayo dito. Amen? Ilang araw na lang. Next week na yan. 8 days to go. Hallelujah. Magkakaroon tayo ng 21 days prayer and fasting. Hindi 40, 21 lang. Yun ang ating gagawin. And I hope makatulong sa atin to. Mahanda tayo. Why? Everything depends on preparation. Magiging matatag ba ang pamilya mo? Ang taon natin ito? It will dictate, it will set the tone. What will happen to the rest of this year? Kaya ito si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang una niyang ginawa. Alam ko lahat tayo may Holy Spirit. Yung sinasabi ko, random nyo. Nang bago pa lang akong Kristiyano, hindi ko pa alam yung fasting Pero I sense in my spirit that the Holy Spirit wants me to pray. To enter my room, close the door, and fast. Doon ako lumaki sa prayer and fasting. Kaya nung ako po yung nagpa-check up, nagka-problema yung aking hearing. May umina. Kailangan pag may kinakounsel ako, malakas ang kanyang boses. Pag mahina, hindi ko naintindihan. Ang sabi ng doktor sa akin ni Dr. Mangahas, chinik yung aking tenga, wala namang problema, walang malinis, walang bukol o anuman. Tanong niya sa akin, bakit ka, nung bata ka ba, sabi niya, daranop ka. Ako na po sinabing mag-fasting ko nagugutom ka ba? Sabi niya, nung bata ka, hindi ko na sinagot. Naggamagap ka ba ng headset? Opo, sabi ko yan. Ano ba trabaho mo? Sabi niya, pastor po. Kaya pala, sabi niya, expose kayo sa balalagis na sound. Kaya pag ako po, nung una kong gumamit ng hearing aid, nahihirapan ako, maingay. Yung blower, dilig ko. At nag-a-adjust pa ako. Pag talagang nakapag-adjust na po ako, hindi lang yung blower ang naririnig ko, pati kuminsan mga kaluskos. Pati nga, pag talagang nasanay na po ako, pati yung iniisip niyo, maririnig ko na. Ganun po katindi. Anyway, nasabi ko lang po yun, ang fasting may magandang benefits sa atin yan. Mamaya makikita natin. Now dito, nung bata ako, dinadala ko ni God sa fasting. Parang si Jesus. Parang kayo. I know you know it. Nasa sense nyo. Kailangan magbasa ng Bible. Kailangan mo mag-pray. Kailangan mong lumuhod. At may mga times, kailangan mo mag-fasting. Amen po ba? Ako noon, hindi ko ganun karunong. No? But as I grow in the Lord, natuto po tayo. Kaya sabi niya sa ating teksto, sabi ng verse 2, doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40
na pong araw. Hindi siya kumain sa buong panahon yon, kaya gutom na gutom siya. Kaya mga kapatid, ito yung unang ginawa ni Jesus, hindi nag-preach, hindi nagpagaling, kundi ipakita kung sino ang boss. Tinukso siya ng kaaway. No? Inoffer siya ng magagandang mga bagay. Sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat ito sa iyo, sabi niya. Gawin mo tinapay yung batong ito kung anak ka ng Diyos. Lahat ng sagot ni Lord, napapahiya ang kaaway. You see, sa umpisa pa lang, dapat iparamdam na natin sa kaaway. Maging sa taumpong ito, iparamdam na natin that we are dead serious. Na seryoso tayo sa tinakad sa Panginoon. Ang tanong, why fast? Why fast? Bakit kailangan nating mag-fasting? Actually, ang buong Bible, great men and women of God, in the Bible, practice prayer and fasting. Ganyan po sila. Pinapractice po yan. Normal lang sa Kristiyano yan. Sa Book of Joel, pati nga mga batang pasusuhin, dapat lahat mag-fasting. Pati aso, pati hayop nila. No? Yan ang panawagan ni God. So, sa buong Bible, although there is no magical, sabi nila, about fasting, but fasting is biblical. And it always produces supernatural result. Sabi nga ni Charles Spurgeon, maybe the missing piece why many people miss great blessings from God is they don't know this. Wala silang ganyang klaseng spiritual discipline, yung fasting. These great people of God prayed and fasted because they believe that prayer and fasting will prepare them and help them receive what God has prepared for them. Ang dami nakahanda. Nihanda si God. Sa taompong ito, ang nakikita ng iba, hindi maganda. Pero tayo pwedeng magbago ang tono at mangyayari sa taon natin ito kung ating uumpisahan ng tama. Sa Bible, kamukha ni Jehoshaphat, sila nilusob ng 3 bansa. Wala silang panalo. Anong ginawa ni Jehoshaphat? He prayed and fasted. And the result is breakthrough and victory. Moses prayed and fasted. At nangyari, na-encounter si God, yung kanyang mukha nagliwanag. Sa kanyang pag-fasting, hindi niya namalayan. Na 7 araw na pala siyang hindi kumakain at umiinom. Nag-enjoy siya. Something supernatural happens. 2 weeks na pala, 3 weeks na pala, 21 days na, 40 days na, kundi lang siya sinabi ni God sa kanya, Moses, baba ka na. Yung mga nilabas mo sa Egypt, iba na ang ginagawa. Pero siya enjoy na enjoy. Kasi kung minsan, hindi pa man natin sinusubukan, umaayaw na natin na tayo. Wala pa man tayo sa ring, knockout na tayo. Why not give it a try? Hindi na ba kayong mamamatay? Amen po ba? Itong fasting natin ito, maaaring meron kang medication, may mga nagtatrabaho ka, may mga mamaya babanggitin natin, how can we join na angkop sa atin ng fasting? Actually, ang nakikita kong matinding labanan sa fasting ngayon, hindi lang sa food kundi yung abstinence, abstaining from social media. Alam po mga kapatid, bihag na tayo, na-invade na tayo. Kung minsan kumakain tayo, di ba? Kayo na lang, 3 na lang kayo magkasama sa bahay. Hindi pa kayo nag-uusap. Nakahawak sa cellphone. There is something wrong. According to the study, sa buong isang linggo, kuminsan yung magpamilya, mag-anak, nag-uusap na lang, kuminsan, wala mang 2 oras. Ewan ko lang, mamaya kung mag-uusap kayo. Di ba? Maaring sabihin, kain na tayo. Okay, ugasan mo yung plato, makain nyo lang ang sinasabi. No communication, no relationship. Kaya mga kapatid, we need to wake up. We need to wake up. Yung mahalagang bagay sa buhay natin, ninanakaw ng kaaway. Now, ano ba itong fasting na ito? What is fasting? Fasting is when you spend quality time to seek God and align our heart and mind to what He wants. Madalas, ang dami natin mga demand kay God. Gusto kay God. Hinihingi sa Kanya. Ang tanong, random mo ba? Dinig mo ba yung hinihingi niya sa iyo? Yung sigurabisyon yung ating mga hinihingi, wala namang masama. Importante naman yan for our benefit and good. But sometimes, God knows what is best for us. God knows what will be beneficial, yung makakatulong sa atin. Now, this time, pag na-align yung puso natin, yan ang sinasabing, seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi nga sa Joel 2:12, sabi riyan, sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon. Ito na ang panahon. And I believe kung noong panahon yung kailangan yan, mas lalo ngayon sa ating panahon. Malungkot ka. Di ba nalulungkot kayo pag yung anak mo ayaw mag-aral? Anak, may allowance ka, may uniform ka, meron ka pang cellphone. Bakit ayaw mong pumasok? Galit ka pag hindi siya nag-i-school. Pero pag hindi nag-church, okay lang. Sino sa'yo nagalit ka sa anak mo kasi hindi nag-church? Pero galit ka at pinagsabihin mo pag hindi siya pumasok sa school? Alam po, we need to teach them obedience. They will not obey sa kanilang sarili. They will not worship God. Sa kanilang sarili nila hanapin ang si God. Kaya tayo ang magseset ng tone. Kaya malungkot tayo. Ito na yung panahon para magbalik loob kayo sa Kanya ng buong puso. Ito na yung panahon. Do not wait before it's too late. Do not wait. Alam po, nagdo-double time ang kaaway eh. Naalala ko sa buhay ko nung marami pa akong bisyo Christian ako, naninigarilyo, di ba? May mga nasasalita pa ako nagagawa. Sabi ko, hindi tama ito. Ayaw ko ito. Hindi ako ito. Sabi ko, sir, umayos ka, umayos. And I begin to seek God with all my heart. And something happened in my life. Nakadeliver ako, kaya nandito po ako ngayon sa awa ni God. Nakatulong yan. May mga panahon, mag-aayuno ka, mananangis, magdadalamhati. Lord, ayaw ko nangyayari sa pamilya ko. Yung mga anak ko, nagiging worry na. Yung asawa ko, Lord, yung bansa namin. And yet, many of us, we see the writings on the walls all over, and yet, we are still passive, and some are worldly. Yan ang nangyari sa California. Ini-ignore yung warning. Ang sabi noon, dry season ngayon, walang ulan. Walisin yung bakuran nyo. Tanggalin niyo yung mga pwedeng masunog. They are ignoring the warning. Hindi alam kung paano saan nanggaling yung sunog. Hindi sinadya ba yung o ano man. Pero kung tayo nakabantay, kung tayo naghahanda, pwedeng mapigilan. Hindi mangyari yung masamang bagay sa buhay. At yan ang gagawin natin ngayon sa season na ito. Bilang church, maghahanda tayo. Mananalangin tayo. Amen? At makakaranas tayo ng kakaibang klaseng pag-iingat ng Diyos. Ibang klaseng provision ni God. Tutugon siya. Rivers in the wilderness, sabi nga, will I see. Amen? Makakakita tayo ng kasaganaan sa kabila ng masamang balitang sinasabi sa mundong ito. Mga kapatid, we will arise, we will build, the God of heaven will prosper us. Actually, yung ginawa ni Nehemiah, nang marinig niya ang kalagayan ng Jerusalem. Sabi sa Nehemiah chapter 1 verse 4, nagsimula siyang manalangin, tumangis, at magayuno. Ginawa niya yon para pag kinausap niya yung king, ay mabigyan siya ng pabor at maitayo niya yung wasak na pader ng Jerusalem. At yan ang nangyayari. Pag tayo nag-aayuno, yung mga wasak, yung mga sira, at yung pwedeng sirain pa ng kaaway, napipigilan at muling naitatayo yung kaluwalhatian ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? So, dito ang dapat kong i-share. Kasi binagay ko ito sa kahapon, sa prayer and fast, sa morning watch. But I felt led. Kasi 8 days to go na lang. This January 20, start na yung ating prayer and fasting. At gabi-gabi dito, mula Lunes ng gabi hanggang Friday ng gabi. Dapat sana Tuesday pero start natin ng Lunes. Lunes ng gabi hanggang Friday nandito tayo. Mananalangin. Makikinig ng salita ng Diyos. Sasambahin ng Panginoon. I hope you will set aside that special time to seek God. Kaya sabi niya, ito na ang panahon. Sabi niyo, ito na ang panahon. Magbalik loob sa Kanya. Ng buong puso na nag-aayuno, nananangis at nagdadalamhati. Now, what is fasting? It is a time when you put aside what your body enjoys so that you can grow and be strong in your soul and spirit. Ano ba yung ina-enjoy ng ating katawan? Ako, kape. Gusto ko Amerikano. Dati cappuccino.
Ngayon, totoong kape na ang iniinom ko, walang sugar. Walang sugar. Amen? So, halimbawa, kayo bumibili ng kape, kung minsan yung Amerikano, depende sa size, di ba? Maging 100 yun. Iipunin mo yun, di ba? Halimbawa, 21 days. Halimbawa, yung akin, 200. Halimbawa, 200 yung kape ko. Bawat araw, iipunin ko yun. Yung 200 pesos. Pantutulong natin. Although yung ating pag-ayuno dapat sekreto walang nakakaalam. Dahil church tayo, nagkakaintindihan naman tayo, we will not do it for our glory, no? To show off. Gagawin natin for the glory of God. Now, this is an opportunity for us to make it more meaningful. Makabaluhan ang ating pag-aayuno. Gagawa tayo ng mabuti. Halimbawa, wala mo ng karne, di ba? Kasi usually in the Bible, the most common thing to put aside is food. Hindi ka kakain ng mga mararangyang pagkain. No? Food. Ang iba naman sa inyo, maaaring abstaining from social media. So, hindi normal lang natin gagawin ito kasi magtataka ang kamag-anak mo, o teko manalbe TV yan, ninando ko kanya na. No? So, di ba? Bakit hindi nanonood ng TV? Bakit hindi kayo makain ng baboy? Bakit puro gulay lang kayo? Prutas. And then, tinitipid natin yung pera. Para pantulong. Gumaba ng mabuti. Hindi normal yan sa mundo. Pero si God, natutuwa siya, nalulalahati siya sa ginagawa mo. Kasi gagawin mo yan ng buong puso, ng may pagmamahal, ng may pananampalataya. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo ito. At ito, sama-sama tayong gagawa ng mabuti. Yung mabigyan mo na 5 kilong bigas yung kapitbahay mo, yung mga nagbibiler, sa Mabalacat, ginagawa natin, nagbibigay tayo ng merienda sa mga dumadaan. Bottled water, kumisan, pagkain. Nagtataka sila sa ating ginagawa. Then kumakalat yun. Kumakalat. Yung ginagawa natin. Dapat pala, dumating ako dun sa senior kahapon, Kuya Emil. Senior na rin po ako, Kuya Emil. 60 na. Sayang yung bigas. Pabigay ko noon, di mo ba? So, mga kapatid, let us be creative and passionate in obeying God's will. So, mahirap yan, di ba? Lalo nung ako'y nagpa-fasting, naamoy ko yung ginisa. Kumisan, pag nagpa-fasting ka kasi, lahat masarap. Kung kailan ka nagpa-fasting, doon may andaan, doon may celebration. Yun ang tinatawag ng element of sacrifice. Although, pag hindi ka nag-fasting, ligtas ka pa rin naman Hindi nawawala ang kaligtasan. Mahal ka ni God kahit hindi ka mag-fasting. Pakinggan ka ni God kahit hindi ka nagpa-fasting. Nagpa-fasting tayo sapagkat we want to show. Gusto natin ipakita. Ano ba yung importante sa atin? Ano ba yung mahalaga sa atin? Ano ba yung ating gagalakan? Ang ating gagalakan, manalangin. Ang ating gagalakan, gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya may mga time para yung ating espiritu, yung ating puso't isip, ma-align sa gusto ni God. Amen? Kasi many of us are not in same frequency, same channel. Kung minsan iba yung istasyon ni God, iba ang yung istasyon. Iba yung frequency mo. Hindi mo naririnig si God. Hindi mo nakukuha yung kanyang guidance. Alam mo, this time around, sa panahon ito, mahirap magkamali. Ako, 60 years old, tama na sa trial and error. Hindi pwede yun. Nung ako'y maborn again, I make it a point that I hear God. Sa pag-aasawa, sa ministry, sa career. Kaya nandito tayo ngayon sa awa ni God. Kasi pag gagawa ka ng mga major decisions sa buhay mo, halimbawa, you will put up a business, o kaya mag-a-abroad ka, o kaya mag-aasawa ka, you need to pray and fast. You need to hear from God. Bakit? Pag mali ang decision mo, apektado na ang buong buhay natin. Kasi sa edad kong ito, I do not have the luxury to make a mistake. Especially Bishop Nyoko. I cannot make a mistake. Hindi pwedeng trial and error. I need to hear from God. Yes, nung bata tayo, maaaring pwede pa yon. Pero mga kapatid, kahit bata ka pa, kasi may mga nade-develop na habit sa atin, na attitude. So let us learn. Kamukha ni Samuel, bata pa lang, 3 years old, naririnig na si God. Speak, O Lord, your servant is listening. What I'm saying is this, naging sharp ang ating spiritual ear pag tayo'y nagpa-fasting. Kasi sinasara mo yung mundo Sinasara mo yung media, yung mundo, yung offer ni Satan. And then naging klaro ang yung discernment,
ang iyong pangunawa, ang iyong judgment, and you are making the right decision in life. Amen? So, yun lang makagawa ka ng tamang decision. Blessing na yun. Yung lang makita mo kung paano gumabay, mangusap, gumawa ang Diyos sa buhay mo. Malaking bagay na yun. Many people don't know. Hindi alam paano ba gumagawa ang Diyos. Paano ba siya kumikilos sa buhay ko. They have no clue. But this time, pag pinractice natin to, matututo tayo. Malalayo tayo sa kapahamakan at sa maraming bagay na yung hindi na dapat mangyari. Maiwasan natin. Now, why fast and pray? Number 1, to show that we are serious about God's will and His agenda. Seryoso tayo. Totoo tayong Kristiyano. Amen? Mahalaga sa atin kung anong mahalaga sa Diyos. Importante sa atin kung anong importante sa Diyos. That's why we pray. We seek His face. We spend time praying, listening, and fasting. Even Jesus Christ, bagamat holy na siya, righteous siya, nag-fasting, at hindi lang yun, tinalaga ang kanyang buhay para sa atin. Sabi nga sa John, chapter 17, verse 19, alang-alang sa kanila, hindi sa kanyang sarili. At ang fasting na ito, mga kapatid, hindi man para sa ating sarili, alang-alang sa anak, alang-alang sa bansa. Ano po, iba lang nangyayari. Siguro, kayo, updated kayo sa nangyayari. Big Soto, di ba? Huh? Although sabi noon, dismission case. Huh? Ngayon, biglang may lumitaw na pelikula. And then nalaman yung palang producer, Amy Marcos. So, what's happening around? What's happening in our nation? Puro na lang politika, puro siraan. Dapat suportaan. Kung sino man, di mo marespeto si Bongbong, irespeto mo yung kanyang pagiging presidente. Kaya tayo dito po sa Christ in you, wala tayong dinadalang politician. Pinagpipray na sila magandang wisdom, magabayan. But we never endorses any politician. Kaya napakalaga, magtatalaga tayo, hindi man para sa atin Kawawa ang bansa natin. Ay, meron ng papasok na virus. At yung ating henerasyon, iba na. So, kinakailangan mag-dominate tayo. Amen? Parang si Jesus Christ, sabi niya, alang-alang sa kanila. Tinatalaga ko ang aking sarili sa iyo upang sila man ay may talaga sa iyo sa magitan ng katotohanan. Pag sinabi itatalaga mo, kamukha ni Jesus, meron siyang pwedeng gawin, hindi niya gagawin. At meron mga bagay na kahit hindi niya gawin, pero gagawin niya. For the sake of the disciple. Ganun din tayo ngayon as a church. May mga bagay pwede naman natin gawin, pero hindi mo gagawin. At may mga bagay na kahit hindi mo gawin, okay naman, pero gagawin natin, kamukha ng fasting na yan, for our family, for our nation. Lahat na nakakunawa magsabing amen. Kasi kung hindi tayo sold out, nakatodo, hindi rin sila sold out. Kung hindi tayo mapanalangin, tamad tayo sa Sunday service, sa care group, tamad din sila. Hindi nakikita sa atin. Kaya nga po, pag hindi ka convinced, alam mo, sa fasting na ating gagawin, hindi ka sold out, hindi ka believe. Yung anak mo, hindi rin believe. Di ba? Hindi ka sasama Hindi ka ganun ka-excited. Pero pag excited ka, anong nangyari sa nanay ko? Para atang maganda itong gagawin nila ito, sama nga ako sa church. Amen? Ha? Ano yung gagawin? Ang ganda ng mukha atang importante yung care group, punta nga ako ng care group. So, dahil sa ginagawa mo, alang-alang sa kanila, nai-influensyahan sila. Ang tambansahan natin, maliit lang tayo dinig sa Christ inyo. Maliit lang tayo, pero mali natin. Kamukha ni Daniel, iilan lang sila. Kamukha ni Esther, kamukha ni Moses, kamukha ni Jesus, kamukha ng mga alagad, iilan lang sila. Pero nanalangin, nagayuno, and it changed the course of history. Na-influensyahan, pamilya, community, bansa. Malay natin, itong gagawin natin ito. Diyos lang ang nakakaalam. Kung anong pwedeng idulot nito sa iyong pamilya, sa iyong community, sa ating bansa, sa business sa iyong anak, sa career nila, sa family nila. Amen? Why fast and pray? To show who is in control and who is Lord over our lives. Hindi ang diablo, hindi ang mundo, hindi yung pleasures of this world. Hindi yan ang magdidictate sa atin. When we pray and fast, we make a statement that the lust of the flesh doesn't have a say.
in our lives. Walang sayang kasalanan sa atin. Ang tukso. Lumapit dyan, wala namang masama nang sabihin ni Satan kung titingnan natin na gawin mong tinapay ang batong ito kung anak ka ng Diyos. Pero hindi ginawa ni Jesus. Pwede naman yung gawin eh. Bakit niya ginawa? Kasi hindi yung food, hindi yung bagay sa mundo ito ang magdidictate sa kanya. Actually, marami Christian, addict sila, addicted, controlled, manipulated by the things of their world. Nanginginig na sila pag hindi nagawa, no? Yung bagay na gusto nila. Sabi nga ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya, okay lang na walang television muna. Kung manood ba kayo, yung The Forge, maganda yon. Manood kayo ng ating mga preaching, ng morning watch. Manood kayo ng mga Christian movies, the worship. Amen? Punuin natin ang ating buhay ng salita ng Panginoon, ang ating mga buhay. Now, tanda ito, we fast and pray to make it clear to ourselves and to the world who is in control. Sabi nga ng Galatia 5:24, ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanyang laman doon sa krus. Sino nagpako daw sa krus? Tayo. Unawaan yung sentence, ipinako na. Sino ba yun? Yung mga nakay Kristo, yung mga believer, Christian. In other words, ikaw ang may say. Lust of the flesh, galit, puot, tinanakit, selos, singgit, kamunduhan, pinapako kita sa krus. Wala kang say sa buhay ko. So, meron tayong kanyang mentalidad. Huwag mo hayaang bababa pa sa krus yung lumang pagkatao. Yung pagnanasa, mga masamang hangarin, yung hiling ng laman, pinako mo niya sa krus. Ginagawa natin yan sa fasting. Ngayon, pag hindi tayo makapag-fasting, ibig sabihin, hindi pa. Now, alam ko meron sa atin, actually, minsan kinuwento si Pastor Phil Sabi niya, Bishop, sabi niya, ang totoo naman, sabi niya, hindi naman talaga yung balat ng baboy, lechon, hindi naman talaga yan ang nakakataas ng presyon. Ganun ba? Oo, sabi niya. Ano nakakataas ng presyon? Yung buto, sabi niya. Bakit naman, sabi ko? Diba, nakipag-birthday ka. Diba, dumating ka, medyo late, wala na yung balat na malutong. Wala na rin yung masarap, buto na lang. Doon tataas ang presyon mo, sabi niya. Anyways, marami sa atin, pag hindi ka natirahan ng ulam, o kaya wala ng kanin, o kaya dumating ka, gutom na gutom ka, parang nakikinig ka na. Diba? Parang gusto mong mawala sa kondisyon. Nasusubok tayo sa pagkain. Ngayon, kung sa pagkain lang, hindi mo matalo yan, hindi mo rin matatalo yung tukso ng kaaway. No? Kaya ang unang ginagawa sa atin ni God, self-control, discipline. Kaya pala, sabi ko, nung bago akong Kristiyano, kasi magpapastor pala ako, yun ang tinrin sa akin ni God. Kaya kung minsan pag kumakain ako noon, binibigyan pa ako, okay na po ako, busog na ako, okay na. Tama na po, okay na po. Yung nade-develop yung karakter. Kaya kung minsan kahit bisa ka pa, at binibigay naman, tatanggi ka na. Hindi yung kung mo binigay, sige, lamon ng lamon, di ba? So doon natetest tayo. Di ba, nagipag-birthday ka, di ba? Ba't ang damang kinuha sa pagkain, no? Parang Torin de Babel. Nang kumain na kayo, hindi mo naubos, hindi mo alam kung saan mo ibibigay. So nasusubok tayo. Naku, puti ang bitaganan, no? Bisan, kukunin mo, dami-dami. Pagkatapos, hindi mo alam pag hindi mo naubos. So gawin mo konti lang. Kung makakabalik ka, balik ka, konti lang. Amen? Doon na de-develop yung ating self-control. Kahit walang cook, bubuhay ka. Kahit walang television, wala naman pinanganak sa atin na agad-agad. Pagkasila mo, may cellphone ka na kaagad sa kamay. Naninigarilyo ka kaagad. Wala naman, meron ka kaagad hawak na red horse. Na-develop na lang yan. We have been invaded by the spirit of this world. Anong ibig sabihin yan? Pwede kang mabuhay kahit wala yan. Pinako, ngayon, na-born again na tayo, na kay Kristo na, ligtas na tayo. Pinako na natin yan sa krus. Amen? Tayo ang may say. Kaya sabi nga riyan, verse 25, at dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng mundong ito, hindi sa kapangyarihan ng laman, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay
Ito, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Kaya pinaalala sa atin ni John, sabi sa 1 John chapter 2, huwag ninyong ibigin. In other words, pwedeng ma-develop muli yung ating love sa mundo. Dati nakatakas ka na, nakalis ka na, pwedeng bumalik yan. Pwedeng bumalik yung kasalanan na yan. Kaya sabi niya, huwag niyong ibigin. This is the kind of love that God hates. The kind of love that God hates, yung love for this world. Sabi niya, ang mga makumundong bagay, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Ang linaw, ano? Huh? Pag mahal daw natin ang mundo, wala sa atin, hindi mo mahal ang Diyos. Kaya nga, ang iba, walang time sa church. Walang time sa Bible. Ang daming oras sa ibang bagay. Pero walang oras sa ministry, sa evangelism, sa care group. Abala sa mundo. They don't love ka. Masakit mang sabihin. Bakit? Ano bang nasa mundo? Sabi ng verse 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ano yon? Ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pangmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Verse 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na inahangad ng tao ay mawawala. Nakita natin yan sa California. Diba? Nawala. Nag-start yung wildfire Wednesday. Ngayon, Sunday na. Hindi pa rin. Nilalamon pa rin ang kagubatan at maraming tahanan. Indication yan, fulfillment yan ng Bible, na ang mundong ito hindi nalulubog sa baha. Ang mundong ito gawin sa bagitan ng matinding init ng apoy. Yan ang binabanggit sa Revelation. Actually, sa book of Revelation, binabanggit 1/3 of the planet will be consumed by fire. No? At binanggit yan ni Peter, 2 Peter 3:10, na ang mundong ito tutupugin sa apoy. So, walang mananatili sa mundong ito. Remember, only one life. Only one life. It will soon be past. And only what's done for Christ will last. Sabi nga riyan, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Hallelujah! Huwag niyo ipagpalit yung temporary pleasure sa eternal glory na naghihintay sa atin. Sige po, malakas sa palakpak. Thank you, Jesus. May problema ka ngayon, sandali lang yan. May expiration yan. May dinadaan na kakaramdaman pagsubok, sandali lang yan. May naghihintay sa ating eternal joy and glory. Lahat naman tayo mamamatay. Amen po ba? Lahat tayo tumatanda, kahit hindi mo hintayin darating yon. Ang mahalaga na buhay tayo para kay Jesus. Walang regrets, walang paghihinayang, walang pagsisisi. You made the right decision, the right choice. Congratulations. Amen? Glory, glory to God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When we fast and pray, we are making a bold declaration that the things of this world has no hold on us. Kaya mo huwag kumain ng isang araw. 1 meal lang isang araw. Wala mo ng baboy, karne, gulay lang. Sa 5 araw, 7 araw. Actually, may benefit pa yan eh. Diba? Sa ating katawan. Lahat ng pinapagawa ng Diyos hindi makakasama sa atin. May benefit, physical, spiritual, emotional. Tayo ang panalo palagi. Walang malay nyo sa inyong fasting nito, may makakaranas na kagalingan. Yung bukol, mawawala. Yung cancer, maglalaho. Amen. Breakthrough financially. Ang daming pwedeng mangyari. Kailangan lang talaga nating piliin, i-declare, walang hold sa atin ng pagkain ang ino-offer ng kaaway. Si Pablo, meron siyang binanggit sa Pilipos na pag nakikita naluluha siya, nalulungkot sapagkat may mga Kristiyano, hindi sila namumuhay na parang Kristiyano. Sabi sa Pilipos 3:17, sabi riyan, sabi ni Paul, mga kapatid, tularan niyo ako. At tularan din niyo ang iba bang namumuhay na tulad namin. Matindi yan. Pag nasabi mo na sa iyong kapatid, sa iyong asawa, tularan mo ko. Ibang level na yon.
nabubuhay ka ng isang model parang si Jesus. At ang sabi sa verse 18, bakit sinabi niya yun? Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. In other words, opposite ang buhay nila sa krus. Hindi nakikita si Christ. At ang sabi niya, ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila. Siguro mga kapatid doon, mga Christian. At naluluha kong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Ano ba yon? Sabi ng verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila. Bakit? Dahil dinadiyos nila ang kalansyan. Imagine, hindi makapagparaya. Pag sinabing tiyan, appetite, desire, pleasure. Yung masaya lang sa kanila, ang inaatupag. Hindi makapag-sacrifice. Masamang intensyon, masamang pamumuhay. Baka saraling hangarin ang inuuna nila. Sabi nga ni Pablo, ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat saan lang kahiya. At wala silang iniisip kundi mga makamundong bagay. Siguro Christian to. Kaya naluluha siya. Pero tayo sabi ni Pablo, ngunit para sa atin, ang langit, ang tunay nating bayan, hindi yung mundong ito. At mula roon, inihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Minsan po sa Matthew chapter 9, verse 14 and 15, tinanong po ng mga alagad ni John the Baptist si Jesus. Ito ang tanong, bakit kami at ang mga Pariseo nag-aayuno? Bakit yung mga disciple mo, sabi niya, yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? Ito ang sagot ni Jesus sa verse 15 ng Matthew chapter 9. Habang kasama pa nila ako, sabi niya, yung lalaking ikakasal, siyempre yung mga kaibigan ko, sabi niya, nagsasaya. Pero pag yung lalaki kinakasal, sabi niya, kinuha na, umalis na, doon sila mag-aayuno. Bakit? Inihintay natin ang kanyang pagbabalik. Samahan nyo ng regular fasting ang ating buhay. Kahit once a week lang. Bahagi ng ating preparation sa pagbabalik ni Jesus. In-expect ni Lord, nag-aayuno tayo kasi we long for His return. Amen? Hangad natin siya'y muling bumalik. Now, why pray and fast? Number 3, it will manifest God's anointing and power in our life. Doon sa Luke chapter 4, verse 1, umalis si Jesus, di ba, sa Jordan at siya'y dinala ni Holy Spirit sa ilang. And then sa chapter 4, verse 14, nang siya'y bumalik, sabi riyan, bumalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng Espiritu. So kung ating papansinin, tinala niya yung Holy Spirit. Dinala siya ng Holy Spirit sa ilang. And after 40 days, pagbalik niya, iba na. Hindi lang siya tinatahanan ng banal na Espiritu, kundi taglay na niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Marami sa atin, nasa atin na si Holy Spirit. Tumatahan na sa atin na tayo na born again. Timira na. Marami sa atin napuspos na. Pero kailangan natin taglayin ang kapangyarihan. Kasi kung minsan yung ating pagkatao, umahad lang sa power ni God, sa presence ni God. Walang lugar si Holy Spirit. Kaya pag tayo napuspos, nag-fasting, nagkaroon ng way, yung power ng Holy Spirit mag-manifest sa atin. Kaya minsan yung mga disciples sa Matthew 17, verse 21, meron silang pinapalayas na demonyo, hindi mapalayas. And then dilapitan si Jesus, Lord, bakit hindi namin mapalayas? Ang masamang espiritu. Yung pong bata kasi meron siyang epileptic po siya. Hindi binanggit si Jesus because of your unbelief, sabi niya. So ang root cause ng lahat ng bagay, unbelief. In other words, meron tayong mga hindi ginagawa kasi hindi tayo naniniwala. Alam mo ba, pag hindi ka naniniwala, sa tinuturo ko ito, you will never take part, kahit one day lang, sa prayer and fasting. Unbelief is the cause, the root cause of everything. And then, dinagdag pa niya sa verse 21, ngunit ang ganitong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. So may mga bad spirit, demon spirit, so stubborn. Minsan, pag-pray ko ng mga anak mo, pinagpipray naman yung anak ko, yung asawa ko, yung pamilya namin, bakit ganun pa rin? You need another level of power and authority. Ano yun? You need to pray and fast. Tinuro yan ni Jesus.
Kaya may mga masamang espiritu, may mga taong hindi na-deliver kasi walang prayer and fasting. At ang root cause ng walang prayer and fasting is unbelief. Kasi nung manwala ka talagang kaya ka, sold out ka, maniniwala ka, magpipray kayo, magpapasting kayo. Amen? Pero pag hindi ka naniniwala, andyang dirit, hindi ka sasama. Panghuli po, it activates unusual favor that helps you accomplish impossible assignments or mission. Kaya sa Kristiyano, walang mission impossible. Si Nehemiah nag-pray. Napaka-imposibleng ma-build niya uli ang Wall of Jerusalem. But in just 52 days, naitayo niya. Despite of all the opposition, naitayo niya. Why? He prayed and fasted. 52 days is a miracle. Maraming tayong magagawa ng mga matinding mga bagay. Kasi tandaan nyo mga kapatid, when we pray, di ba? Sabi nga, when we work, but when we pray, God works. God works. Si Esther nang nasa panganibang nation na Israel, yung mga Jew, papatayin lahat. Anong ginawa niya? Kasi sabi ni Mordecai, pumunta ka sa king, hindi siya pinapatawag. That is against the protocol. Pag pumunta ka sa king na hindi ka pinapatawag, papatayin ka. Pag hindi niya inarap sa'yo kanyang cedro, sabi ni Esther, maghahilo tayo. Sabi niya, ipag-ayunin niyo ako. Kami hindi iinom ng tubig for 3 days. Nag-fasting si Esther. And the result, he found favor from the king. Milagro nangyari. Si Daniel, nag-pray sila 3 days, 21 days. Ano nangyari? They became 10 times better. And then, nasolve nila yung mga panaginip na nakalimutan na ni Nebuchadnezzar. Nag-pray sila, nag-fasting, ni-reveal ni God yung dream at binigay yung interpretation. Ang dami mga kaso sa Bible. Nanalangin sila, nag-ayuno sila. Ang nangyari, yung imposible ay naging posible. Mga kapatid, ang daming madaling pwedeng mangyari. May hirap na mga problema masosolve kung maniniwala tayo. Susubukin natin to. Amen? So, I challenge you. This coming January 20 hanggang February 10, pero tayong 21 days fasting. Idasal nyo kay Lord hanggang ilang araw kayo. Sana 21 days. Idasal nyo anong klaseng fasting ang gagawin nyo. Diyan po meron tayong mga halimbawa na fasting na pwede yung salihan. Halimbawa, pwede po kayong full fasting. Kamukha ni Jesus, full fasting, walang tubig, walang pagkain. And then 40 days. No, huwag niyong gagayain yon kung walang supernatural intervention, mamamatay tayo. Hindi lahat ay pwedeng gumawa noon. Pero pwedeng 1 day. Ako subukan ko na yun, 3 days, walang pagkain, fasting. 7 days, nasubukan ko na rin. Pag nakabrito ka sa 3 days, okay na eh. Hindi mo naramdam yung gutom. No? Nasa isip lang na lang natin. Kaya hindi natin sinusubukan, baka hindi natin kaya. Paggabayin ng Holy Spirit, siya ang gumagabay sa atin, kaya natin. Meron Daniel's fasting, yung bang gulay lang at tubig, walang juice, walang kape, gulay lang, walang karne. Merong 1 meal o 1 day, 1 meal. Mamili kayo. Merong media fasting, yung abstaining from social media, sa television, sa telenovela. Pagka lang, worship, prayer. Then, merong fasting sa negative words. Hindi ka muna yung walang masamang salita lalabas. Emosyon na lalabas sa atin. Amen? So this time, let us prepare our hearts. As we close, makinig tayo kay God. Remember, everything depends on our preparation. And this year, mahalaga, huwag tayong maging indecisive. Let us be decisive. Huwag yung gagaya sa palaka. Ang kinamatay niya, yung kanyang pagiging indecisive. Hindi gumawa ng desisyon. Gumawa ka ng desisyon. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Jesus. Meron ka na bang plano? Meron ka na bang plano this year? Nakarinig ka na ba kay God? Sure ka na ba sa iyong mga desisyon? Meron ka na bang direction?
and word from God. Itong season natin ito, the season of our preparation, prayer preparation, planning, goal setting. Let us hear from God. Hayaan natin si Jesus ang maging lahat-lahat sa atin. Sa ating po mga buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. We come before you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Jesus. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my strength. Sing, you are my strength when I Yes, weak. God. You are the treasure that I see. You are my all in all. Yes, Jesus. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Tayo po lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako. We will pray. We will dedicate our lives in seeking God. My shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Thank you, Lord. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Singing Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Singing Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Singing Jesus. Your name. Hallelujah. Jesus. Lamb of God. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Jesus. Worthy
Yes, Lord, Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ikaw ang aming kaligayahan. Ikaw ang aming buhay. Pansamantala lang po kami. Pansamantala lang po ang buhay namin sa bundok ito. Pinipili po namin lumago kami sa biyaya at pagkakilala sa iyo. Dalayan ko po ang bawat isa, bawat pamilya, bawat mag-asawa, bawat kabataang nandito, bawat senior citizen. I pray, Lord God, mapaghandaan namin ang iyong muling pagparito. Manatili kami sa kabanalan, sa kalinisan. Dalhin mo kami, banal na Espiritu, sa malalim na relasyon sa aming Panginoon. Matuto kami manalangin at tanggihan ang tawag ng mundo. Maging malusog kami at malakas. Hindi lang sa pisikal, kundi maging sa Espiritu at kaluluwa, upang aming patuloy magampanan, may sagawa ang pinakalayo na dahilan ng aming mga buhay sa mundong ito. Dinadalayan ko ang bawat isa. Amang Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong lakas, ang iyong kapuspusan at kapangyarihan ang sumakanila. Magawa naming may kagalakan ang iyong kalooban. Baka hulagpos kami at lumaya sa namang pandaray at kasinungalingan ng kaaway. Patuloy kaming magabayan ng iyong banal na Espiritu, ng iyong tinig, ng iyong mga salita. Oh, hallelujah. We thank you, Lord God. Sige po, tasin yung mga kamay. Receive the blessing of God. The Lord our God bless you. The Lord our God will keep you. He will make His face to shine upon you. God will be gracious unto you. Pinagpala na po ang bawat tubig na iyong iinumin. Bawat pagkain at tinapay na iyong kakainin. Pinagpala na po yung tahanan, ang iyong paglabas at pagpasok. Sa mga naroon at pupunta, samahan kayo ng ating Diyos. Ang kanyang kabutihan, kahabagan at biyaya ang lalagi sa buhay ninyo. Tanggapin niyo ang kanyang bendisyon sa makapangyarihang pangalan ng Diyos Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen, Amen, Amen. God bless you po. Love you. Shalom. Shalom. God bless po. Thank you po. Thank you, Jesus.